Nakangiti at nakikipagbiruan pa ang Israeli national na si Moshe sa selfie video clip na ito habang nasa Supernova Music Festival sa open field. Pagdiriwang ito ng Sukkot holiday ng mga Israeli sa Kibbutz Re'im sa southern Israel na tabi lang ng Gaza noong October 7 nang umatake ang militanteng Hamas. Maya-maya, nagtakbuhan ng mga dumalo sa Supernova Music Festival habang maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril. And I would say to myself, this is not rocket, this is different story. And I say to my friend, you have to come with me now, because if you stay here, all of us is gonna be die. Di na raw nagdalawang isip si Moshe at agad tumalon papunta sa kanyang sasakyang nakaparada lang sa harapan. May mga nagpapaulan daw ng putok ng baril sa mga sasakyang tumaraan at isang milagro raw na di siya nadaplisan. Habang nagpapatuloy ang pagpapaputok ng Hamas sa pinakasentrong bahagi ng venue ng Supernova Music Festival, nakita na nila Moshe ang ilang IDF at mga residente ng kibbutz. Makikita sa video ni Moshe ang pagdating ng ilang tangke ng Israel Defense Force na nakikipagbakbakan na pala sa kabilang bahagi ng venue ng Supernova Music Festival. Makikita sa gilid ang mga sasakyan na ang ilan tad-tad na ng tama ng bala. Dito na rin daw nakita ni Moshe ang isang babae na may tama ng bala sa likod at duguan na isinakay niya sa kanyang sasakyan at itinakbo sa ospital. It was like a big hole in a back, like it's getting shots for the terrorists. I will took her like this, and I running like maybe 400 meters. I was running with them like to inside to Kibbutz Ad, and thanks God is alive and is safe. Ang Supernova Music Festival itinuturing na ngayon ng gobyerno at mamamayan ng Israel bilang Supernova Music Festival Massacre. Kabilang na ito sa Closed Military Areas o CMA ng Israeli Defense Force dahil pinaniniwala ang meron pa ring Hamas na nagtatago sa lugar. Kasama ito sa mga eksklusibong narating ng GMA Integrated News itong Webes, kasama ang Israel Foreign Ministry, Israel Defense Force at Philippine Embassy sa Israel. Dito po sa makasaysayang Dizengoff Center sa Tel Aviv, nagkakaroon ng pagkakataon yung mga Israelis para alalahanin at manawagan sa mga kababayan nilang dinakip, mga kababayan nilang pinatay ng Hamas. At isa sa mga naisip nila, naglagay po sila ng parang simbolo, mga teddy bears. Nilagyan po nila ng piring yung mata na itim. Nakalagay po yung litrato ng mga bata na kinidnap o di kaya pinatay. At meron pong bakas ng dugo na kulay pula. Simbolo po ng kanilang labis na pagkadalamhati sa panibagong pagpaslang sa kanilang mga kababayan noong October 7 matapos pong atakehin ng Hamas ang Southern Israel. Ang pagtatanggol daw para sa mga dinukot na mga bata at kababayan nila sa Israel ang dahilan kung bakit handa raw ang mga miyembro ng Israeli Defense Force na ibuwis ang kanilang buhay laban sa Hamas. Sa mga kibbutz housing facilities kung saan pinatay ng Hamas ang 4 nating kababayan, kabilang na ang caregiver na si Angeline Aguirre na natagpo ang patay habang kasama ang inaalagang Israeli sa kibbutz Kfar Aza. Ang ate ni Angeline na si Angenica na isa ring caregiver sa hiwalay na kibbutz sa southern Israel, ikinuwento ang huling mensaheng naipadala sa kanya ni Angeline bago patayin ng Hamas. Nag-send po siya sa GC namin na natatakot po siya kasi nga po rinig nga po yung barila sa kanila, kahit din po sa amin. Tapos ang sabi ko po sa kanya, magdasal ka lang magiging okay din ang lahat. Tapos last message po namin around 8:40 ng umaga. Tapos nung nabalitaan po na may napatay po na one of the member of the kibbutz sa kanila, doon na po binabahan. Ang hindi pagkondena sa pag-atake at pagpatay ng Hamas sa mga kagaya ni Angeline nitong October 7 ang dahilan kung bakit daw nag-abstain ang gobyerno ng Pilipinas sa resolusyon ng United Nations. Unang-una, kinokondena natin yung marahas ng pag-atake ng Hamas, no? Na mukhang tila hindi yun ang nilaman ng hindi kasama sa wording ng resolution na inilahad or pinopose ng Jordan, no?
Yung Canada sana na meron sanang provision na ganon, may statement na talagang condemning Hamas and at the same time recognizing Israel's right to self-defense, no? Yun ang medyo hindi tinanggap do sa final na resolution. Kaya nag-abstain tuloy tayo. Mula rito sa Israel, ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.